Hello po, magandang hapon. Update po tayo. So, bali, ito yung project ko na back and front extension lang. Bird type. So, bali, okay na yung ating para sa roofing. Yung hinihintay na lang namin yung UPVC roof. Baka po by tomorrow, ma-deliver na. Ayan, para po maharangan na rin namin. So, bali, ito ma'am, yung dalawang bintana dito. Ayan, naikasan na rin namin. Tapos ma'am, ito, wala ka ng paggagamitan na ito. Baka pwede na natin itong i-dispose. Ayan, ito rin kasi isalo na rin ni ma'am. So, baka dun sa next project ko, ipasalo ko na lang din ulit. Para makakilos ng maayos dito. So, bali, napansin ko meron na pong mga hukay-hukay dyan para po yan sa abang ng mga tubo. Tapos, meron pang mga pinagtibagan. Ayan. So, ito pong unit ni ma'am. Ito yung ano niya, oh, yung sink. So, bali dito sa unit ni ma'am is parang katulad dun sa pastry. Dito po yung open nila. Tapos, dito sarado na. Nag-change decision sila kasi parang gusto rin nila naka-hide yung kanilang kitchen. Para sa akin, parang okay nga yung ganun, naka-hide yung kitchen natin, no? So, ito, tinanggal namin yung pinto. Wala na rin gamit yung pinto. Ayan, ito is na asintadahan na, tsaka na palitadahan na rin. Ayan. So, nagagawa si Kuya Bok ng ano, ang tawag yan? Lababo? Yan, lababo na. Kumusta bakasyon? Bakasyon-bakasyonan. Ayan. Ubos ang bakasyon. Oo nga. O, sa May, ano ka na? Sa May, ano ka na? Bulacan ka na. Bulacan ka na. Kailangan mo na kumuha ng ano mo, ng tao mo. Ano, kaya? Pwede. Ayan. Hindi ko pa kasi sinasabi sa vlog. Meron kasi kaming client sa Bulacan na gusto talaga kami ang gumawa. Gusto talaga kami. Ayun nga, sabi ko nga, iba lang talaga yung singilan namin pagdating dito sa labor dito namin sa Lumina, Tansa. Kasi nga syempre, pag doon na kami sa malayo, kailangan namin ng pagkain. Syempre, kasama na yun doon eh. Tapos kailangan namin ng transportation. Ayan. So, basta gusto talaga kami at kaya yung labor price ni Ray, go po kami. Ayan. Para matry din namin yung ibang lugar. So, itong unit po ni ma'am, ayan, halos ganito na po to, bird type lang po. At pag sinabi kasing bird type, walang tiles, walang kisame, walang pintura. Pero sabi nga ni ma'am, pag naka-generate na siya ng kanyang ipon, ayan, ipapatuloy daw niya to sa amin. Kaso syempre, nakatira na sila. Ayun nga, ang magiging disadvantage kasi pag may nakatira na, syempre, malikabukan kayo dyan, di ba? Ayun lang din po. So, siguro, i-consider nyo rin na malikabok, madumi, maingay. Pero ganun talaga. Kasi ito po bago yata mag-June, lilipatan na po ata nila, ma'am. So, ito pagkatapos yung lababo, okay na. Wala pa silang go signal sa tiling works. Kung halimbawa, lababo lang muna ipapatiles, pwede nating presyoan kung magkano yung tiling works sa lababo lang. Ayan. Tapos nag-aabang na rin po kami ng mga wirings dyan para po sa outlet. Ayan. Meron pa si mga bakal dito. Bali ma'am, nag-order lang po kami ng CHB kasi gagamitin pang paa. Ayan. Tsaka ano yata dun sa labas plant box. So meron naman na tayong mga outlet dito. Outlet dyan. Ayan po. Tapos ma'am, pinilihan na pala kita ng ng waterproofing dito. Sista waterproofing. So medyo pangit-pangit lang tingnan, pero kung lalagyan mo na yan ng kisame, mas maganda na siya. Sige, go lang.
Go lang tayo. Ayan. Ito si ma'am kasi priority niya talaga. Mauna muna yung extension. Dahil nagmamahal yung materyales, tsaka permit. Ayan. Meron naman iba na loob lang muna pinapagawa. So, itong unit ni ma'am, pinapaistayan ko muna kay Kuya Bok. Ayan po. Ayan na. Nakapag-set up na para sa slab. So, bali dito naman tayo sa phase 5. Ayan. So, sa dami ng project, so asikaso ko rin talaga lahat. Ayan. So, bali, ito nga, parang 2 weeks na nakasa yung aming trusses. Wala lang yung PVC. Yun talaga yung hinihintay namin. So, ang kailangan po namin dito sa ganitong unit, Angeli SF, is 9 pieces na 8 feet. Ayan. So, sa kada projects ko po pinagsasabay-sabay ko para makatipid po kami sa delivery charge. Kasi kung individual ang order nyo, malaki po ang delivery charge, nasa 5K. So, ito po pinag-iisa-isa lang po namin. Kahit paano nakaka-discount po kami. Sa loob na lang po, kuya? Oo, sa loob na lang. Ayan. Ayan. So, abalang-abala ako, diba? Ginaguide ko po sila kasi nga may gate pass yan pagpapasok. So, kung walang gate pass, may hirapan din po yung magdi-deliver. Kaya, ang ginagawa ko po, ayun, ginaguide ko sila. Kasi minsan, lapse na yung gate pass natin. Kaso, syempre, another kuha na naman, 250 na naman. So, pinapakiusapan ko na lang. Minsan kasi, lagpas yung delivery nila. Minsan, lagpas 1 week gawa ng ginagawa pa po kasi yan eh. By order kasi yan. So, niluluto pa parang ganun. So, kaya sa pinaka-ray house makeover, hayaan nyo lang po kaming dumiskarte kasi alam na po namin yung gagawin. So, meron pa ako doon sa isang project ko. Actually, 2 yung project ko pa dito. So, bali 3 po yung babagsakan namin dito ng PVC roof. Tapos, isa pa sa phase 6 tsaka sa phase 4. So, pag ganito pong medyo malayo-layo ang... Actually, isang location lang naman. Pero, syempre, yung destination po kasi is iba-ibang phase. So, bali, nag-a-add na lang po ko kay kuya ng konting pang-merienda. Ayan. So, ito po, meron po siyang resibo. May resibo po yan. Hello po, magandang hapon. Ayan. So, sa mga nagtatanong nga po pala kung anong bird type, anong ibig sabihin ng bird type na back and front extension. Kung mapapansin nyo sa ating video, talagang yung alikabok ko, visible na visible. So, bali, ito pong paggawa ni ma'am is back and front extension lang po ito na tawag dito, Angeli SF. Ayan, wala kasi tayong ilaw, kaya binuksan ko yung ilaw ng cellphone ko. Ayan o, grabe pala yung alikabok pag wala akong face mask, kaya minsan nadadali ako ng allergy. Ayan. So, tabi po. Ito po yung decision ni ma'am na sarahan na lang yung bintana. Tsaka yung pinto dito. Ito po yung back door natin dati. Ayan. So, parang doon sa pinakagawa namin na katatapos lang netong February po ata o January. Gusto ni ma'am, ang gusto ni ma'am, sarahan na lang daw yung kanyang kitchen. Yung nakatago na yung kanyang kitchen, naka-hide. Actually, bet ko nga rin to eh. Tapos sabi nga nila, medyo madilim naman kung sarado. Pero para sa akin kasi gusto ko rin hide yung aking kitchen. Maganda to. So, yung lababo ni ma'am, pa-L po siya sagad dito. Ayan. So, kay ma'am, sa nakarang project ko, dito yung kanyang kalan na built-in. Ito kay ma'am, hindi mo na daw. Tapos, andito po yung kanyang lababo. Ayan. So, sinukatan na natin. Sakto-sakto yung pinakahaba. Bali, ang pantay po ng ating lababo is dito na po. Pantay na po siya dito sa ating pader o poste. So, sa mga nagtatanong kung
anong itsura ng bird type, ito na po yun. Ibig sabihin, walang tiles, walang masilya o pintura, pero may abang. May abang ng mga wirings para po sa outlets. Ayan. So, lagyan namin doon. Para po dito sa may lababo niya, maglalagay din po kami siguro isa dito. Isa dito para sa ref. Tapos, isa rin po doon siguro. Ayan, may nakabang na rin, no? So, ganito lang po yung itsura. Pati po ito, wala po itong tiles na kasama. So, depende na lang kung magkano yung budget pa ni ma'am. Pwede naman niyang ipahabol sa amin. So, yung ganito naman na space na ito tiles, baka kayanin pa ng budget ni ma'am para malinis lang yung kanyang pinaka kitchen area. O pinaka countertop. Ayan, medyo mainit at saka maligabok. So, nandito po ako today kasi yung mga kahoy na sinalo ni ma'am, tapos bumili rin kami ng konti. Ipapasalo ko rin po dun sa isang project ko dito rin sa Phase 5. Sabi ko nga, sa akin po, abala to eh. Abala to, kaso tulad po nito ni ma'am, wala na po siyang paggagamitan nito. So, poproblemahin ni ma'am kung saan niya itatapon o i-dispose. So, ito po, para mapakinabangan pa, pa ulit yung mga kahoy. Since meron ako mga ongoing, mga naka-line up na project, ipapasalo ko na lang po yan. So, bali po itong unit ni ma'am, kahit bird type po to, may mga nakaabang na po tayo para sa wiring. So, yan, para sa kanyang ilaw. Ayan. Meron din po tayo doon. Bird type lang kasi masyado po itong matrabaho sa totoo lang. Lalo na kung finishing, masyado rin matrabaho. Meron na rin po tayong mga nakaabang dyan na para po sa exhaust. Para rin po sa pinaka-drain po ng ating tubig sa slab. Ayan, nakaabang na po yan. Then, binago rin po natin yung tawag dito, yung linya ng tubig po. Yung pinaka-drainage naman, binago po namin yan, nandun. So, lahat po ng kahoy, ipapalabas ko na, ipapalipat ko na sa kabilang unit. Na advisean ko naman na si ma'am, nasabihan ko naman na siya. So, medyo mainit lang talaga. Mukha lang talaga akong kinakaya-kaya ko lang, pero sa totoo lang, minsan, mahirap din pala talaga. Lalo na pag maraming projects. So, ito po, kahit hindi siya nakamasilya, nakapintura, naka-finish naman po yan. Pero ang finish po natin dito, wrap finish po ito. Ayan, wrap finish po siya. Kasi nga po, baka pagdating ng araw, palagyan ni ma'am ng wall tiles. Ayan. So, ito ma'am is wrap finish po ito. Tapos yung flooring din po natin, wrap finish din po yan. Hindi po natin pwedeng gawing smooth. Baka madulas po kayo. Tsaka pagdating ng time na may budget na mas maganda kung naka-wrap finish yung ating ating flooring. Para mas mabilis po mag-install ng tiles. So, para doon naman po sa mga nagtatanong, ma'am, hindi po ba delikado na nag-demolish kayo sa part ng unit ni Lumina? Sabi ko nga po sa vlog, kasi po ang nakalagay dito is bintana. Sa kabila bintana tsaka pinto. So awkward naman na sinarahan na natin na may pinto pa tayo sa loob, may bintana pa tayo sa loob. So ito naman po is may permit. Naka-base po tayo sa plan. May poste po tayo dito. Poste po ito. Then poste rin po yun. Then naglagay po tayo ng mga beam. Ayan, beam. Tapos naka-poste rin po yan. Dito may poste, alam ko may poste dito, tsaka meron din dito. So, si ma'am, nag-decide siya na wala ng pinto, puro bintana na lang. So, ayan ma'am, okay na. So, meron pa tayo dito mga simento. Sakto na po yan doon sa flooring sa labas. Kung kulangin, baka mag-add na lang po kami ng mga 2, 3. Ayan. Mainit lang. Since naglalagay na si Kuya Bok ng roofing, ayan. Ma'am, thank you nga rin po pala kasi dito nag-i-stay sa La Kuya Bok. Ayan.
Sa bahay ko kasi masikip kung doon sila mag-stay. Ayan, kasi may mga bata rin po. So ma'am, thank you po ulit. Maganda rin kasi nababantayan po yung mga materials dito. Ito po yung kinabit namin na PVC roof dito sa may front extension. Ayan. Kahapon lang diniliver. Ito po yung polycarbonate na ilalagay natin sa sidings. Ayan, dito sa may harapan yan. So may mga materials pa tayong nalalabi. Ito naman po halos kompleto na. Kaso, syempre, dapat open kayo sa mga additional na semento, buhangin, graba. Ayan. So ito, nagtibag kami dito, pero ayan, nakaka-finish po yan. Pero rough finish lang po yan. Ayan, para kung dumating ulit ang araw na gusto ni ma'am tawag dito, magpamasilya, pintura, yan. Madali pong kakapit yung ating masilya dyan. So, dyan na po yung dining ni ma'am. So, siguro, pagdating din ng araw, dito ang plano ni ma'am sa kanyang dito yung kanilang TV, baka dyan. Ayan. So, i-share ko lang po pala, actually ma'am, hindi ko to alam, ang nag-share lang sa akin si Ma'am Miggy. Si ma'am po kasi is, parang naloko sila kasi alam ko meron pa silang isang bahay pa dito sa may Tansa. So ayun nga, actually sorry ma'am, mention ko lang so parang kaibigan pa yata nila. So sabi ko nga sa inyo mas magandang mag-check po muna kayo ng history, hindi po porket ka mag-anak, kaibigan, kaklase, di ba, o classmate is pagkakatiwalaan na po natin pagdating sa pera. Ayun. So, kung si ma'am po hindi siya naloko before, baka po yung paggawa na dito sa unit niya sa Lumina is isang buong unit. Ayan. Pero since ayan na nga, hindi natin inaasahan, ayun, pag-iipunan na lang daw nila ma'am. So, okay na. Yung taas, kung may budget pa, balak ni ma'am palagyan ng ceiling and partition, kahit bird type lang daw. Kasi I think mga June yata lilipatan na nila to. So waiting lang po ako sa maghahakot ng mga kahoy. Kasi ito po yung mga kahoy na ginamit namin. Ito po kasi is wala nang paggagamitan, so ipapasalo ko na lang po dun sa next project ko. Tingnan nyo, hindi pa kami makapag-flooring dito kasi nakatambak. Hindi naman po kami pwede magtambak sa labas. Ito pa, may mga kahoy pa. Tapos ito pa po yung ginamit namin sa slab. Yan. So, goods na yan doon sa isang client ko. Tapos ito yung mga pinagtibagan pa doon sa loob. Magpapahakot pa tayo. Siguro baka isang elf pa yan. Yan, medyo mahihirapan yung maghahakot gawa ng nandito pa sa loob yung mga panambak. Pero ang kagandahan po dito sa unit ni ma'am, ayan, na ilatag na nila Kuya Bok yung ating Hydiplex. Ayan, tsaka itong ating PVC roof. Picture natin. So, instead the insulation, Hydiplex lang gamitin natin. Maganda po kasi yung elements ng ating Hydiplex. Pwede sa init, pwede sa basa, pwede sa ulan, pwede sa araw. Ayan. So, tatanungin ko na lang si ma'am kung ilang ilaw ang ilalagay niya dito sa kanyang ceiling. Ayan. So, baka po bukas o sa mga susunod na araw, pwede na kami mag-flooring dito. Ito ginagawan din namin si ma'am ng gutter. So, sa pinaka-package namin na back and front extension, kasama roofing, kasama yung pintura ng para sa roofing, tsaka yung gate na pintura din po yan. Pati po yung harang doon sa side, ayan, lalagyan din po natin yan. Pati dito, ayan, naka-ready na tayo. Ayan, gate lang po may pintura, tsaka itong roofing sa pinaka-package. Tapos, ang tiles po natin, is dito sa may harapan lang. Ayan.
Tsaka dito po sa may drainage, isasama ko na yung tiles kasi meron kaming tiles na nabili. So again, yung final paint natin sa gate is panghuli na para hindi po tayo magastos sa materyales. Ayan. Tanungin ko rin siguro si ma'am kung anong kulay ng molduran niya. So nagagawa po kami ng para sa drainage. Ayan. So meron din tayong plant box dito na ilalagay. Ang init lang talaga. Ayan. Itong grills natin, naka-primer na po yan. Naka-primer na. So, ayan ma'am. Ito na po yung itsura ng inyong front extension. Meron din po tayo nilagay na inside gutter dito Ayan o. Ayan po siya. So, halos lahat naman sa gawa namin, kasama na rin talaga yung mga inside gutter. So, since malapit na itong matapos, pwede ko pong i-share sa inyo kung magkano na inabot. So, dito po sa pinaka-package ng back and front extension, kasama na rin po yung paglalagay ng flashing, paglalagay ng waterproofing, pati po sa slab. So, halos talagang livable naman na talaga kahit bird type finish lang. So, meron ding mga kliyente na loob lang muna yung pinapagawa. Meron ding extension lang muna. So, ang tagal lang ni Kuya. Hinihintay ko siya. So, again, pag natapos po ito, isi-share ko po sa inyo kung magkano po inabot na ng ating materyales. Para kahit paano, magkaroon po kayo ng... magkaroon kayo ng kahit konting ideas, di ba? Actually, itong mga hinahakot ni Kuya ngayon, yung iba dito, sinalo rin ni Ma'am. Parang hindi na nga yata kami nagdagdag po dito ng ng pinaka-kahoy. Kasi sinalo lang din po namin to. So ngayon, dahil sinalo ni Ma'am, ipasalo niya rin para bumalik din sa kanya yung pera. Pero syempre, ibabawas natin dito yung delivery, yung paghakot, di ba? Kasi kung halimbawa ito ipapahakot to ni Ma'am, magbabayad din talaga siya. Ayan, pero ito talaga pwede pang magamit. Ako na nagsasabi. Ayan o. Pwede pa talaga magamit yan. Ito pa, meron pa kami dito. So, yan pa, oh. So, bali, ayan, natapos na ni Kuya Bok ang i-install ng ating UPVC roof. Nalagyan na rin niya ng polycarbonate, ayan, no? So, before, bawal pa yung harang-harang na yan sa tagiliran. Ngayon, pwede na. Ayan. So, bali, ma'am, magpapahakot po tayo ulit ng lupa. Magpapahid kayo naman sa palambak. So, dito na part is nalagyan na ng asintada. Siguro kung may tiles pa natira, pwede natin itong lagyan ng tiles na lang. No? May ganito pa ba? Tira? Meron yan. Oh, ganito lang. Sige, pwede na rin yan.
Dito? Oo. Mas malinis kasi pag tiles. So bali ayan, naggagawa na rin tayo ng ng plant box. So mas malinis din po kasi may plant box tayo dito para na-hide din yung mga ayun po yung sa tiles natin. So pagdating po sa tawag dito sa plant box, si Tatay Bobby na po ang dyan, ang expert. Alam niya na po yan. So dito may siwang na konti. Medyo yung ni Lumina, yung poste ng Meralco, I mean ng Metro, medyo nakakiling ng konti. Kaya naging open dito. So yan talaga yung ni Ma'am eh. Yan talaga yung sukat niya eh. So meron na rin po tayo dito harang na polycarbonate. Ayan. So lalagyan na lang po natin yan ng waterproofing. So ma'am, pag nakita mo to, sabihan mo ako kung ilang ilaw ang ilalagay natin sa may kisame. Ayan, naulit ko na ulit. Tapos waiting na lang tayo sa ilaw ni ma'am sa mga poste. Ang alam ko po yung ating plant box is same lang sa tiles po dito. Alam ko nagpasobra kami ni Ray. Pero kung sakaling kulang, parang feeling ko mas okay yung wait lang. Para mas okay itong same dito na tiles. Ayan. So, ang kulay pala ng gate natin na pag-usapan namin ni ma'am is black, gray, tsaka white.